Moingon ng uban, ngano moingon man mo nga ang mahal nga si Maria inahan sa Dios, nga nauna man ang Dios. Kinsa man day una, sister? Ikaw imong anak. Ikaw, sister ba? Kinsa may una? Ikaw nga nanay o ang imong anak? Ikaw gyud. Nganong moingon man mo nga si Maria ninyo inahan sa Dios, asa may day una, ang Dios o si Kristo? Ang Dios. Wa lagi ta manudlo nga ang mahal gabi una pa sa Dios. Una lagi ang Dios. O galing kay kanang persona nga Dios nahimo mang tao sa lalang sa Holy Spirit, gisamkon man sa mahal nga birhen, iya mang gihimugso, no matter what, nauna pag-exist siya as God, gisamkon man siya isip o sa kapersona sa tawhanong inahan, gihimugso nan kinsa man di ay ang inahan ni Jesus nga Dios, alang-alang inyong lula ang mahal gyud nga birhen. So mao na argumento sa laing tinuohan. Aron makasabuta, mohatag kog analogy. Si Pedro ang iyang nanay si Rosita. Kinsa ang nanay ni Pedro? Si Rosita. Kining si Pedro mikuhag kurso nga sa kurso sa abogasiya. Meaning, nag-eskwela siya og balaod. Pila ra may istorya, si Pedro nakahuman og eskwela sa balaod og sa ulahi nahimong usa ka abogado. Unsa si Pedro? Abogado. Karon kay si Pedro abogado man, unsa man si Rosita? Inahan sa abogado. Sakto ko dili. Nganong inahan sa abogado? Kay abogado man si Pedro. Karon mikuha na pod si Pedro og laing kurso. Nag-estudyo siya og medisina kay gusto siya mahimong doktor. Nahuman siya sa iyang profesyon sa pagka-doktor. Ang pangutana, naunsa naman si Rosita? Nahimo po siyang inahan sa doktor. Kay si Pedro nga iyang anak, usa man ka doktor. Ang pagka-doktor, dili na pwedeng ipanganak. Ang pagka-doktor, ma-acquired sa pag-eskwela ni mog medisina. Sakto ko dili. Sanglit, si Pedro doktor man, i-attribute ngadto kang Rosita. Nga si Rosita, inahan sa doktor. Karon, panahon sa eleksyon, si Pedro, midagan man pagkamayor. Ming daog man sa pagkamayor, maunsa na si Rosita. Mahimo na po siyang inahan sa mayor. Although, dili man na pwede ipanganak ang pagkamayor. Ipanganak man ang pagkamayor? Nanganak ka ba mo mayor? Nga, kini ako bata si mayor Dili, ang pagkamayor ma-acquired pinaagi sa boto sa mabagang duot sa mga tao. Pero sanglit si Pedro nahimo mang mayor, automatic na nga si Rosita ang iyang nanay tawgon nga inahan sa mayor. Karon nakahuman si Pedro og tulo ka termino. Migraduate man sa pagka-mayor. Midaga na po sa pagka-congressman. Nakadaog na po siya. Pangutana, naunsa si Rosita? Nahimo na po siyang inahan sa congressman. Congressman ba si Rosita? Dili. So di mo pwede pangutana si Mama Mary inahan sa Dios, di mo pwede ingnon nga Diyos po dayang mahal na birhen. Pwede man ka manganak, pwede man si Mary manganak og Dios nga dili siya mahimong Dios. Sama nga pwedeng si Rosita mahimong congressman nga di man congressman na si Rosita.
Nakoy na pawet. Ang pagka-congressman dili na pwede pagkatao. Ma-acquired na sa boto sa katauhan. Unsay buot na kung ipasabot. Kung unsa ang persona i-attribute sa inaiyang inahan. Mo na buot ang ipasabot. Sa paghimo na kong analogy, isa lang ang buot na kong ipasabot. Nga kung unsa gani ang persona i-attribute na sa iyang nanay. Ang pangutana, biblical ba na? Si Kristo. Unsa man si Kristo? Salmo 111. Wa pa si Kristo matao ini ha? Kining bersikulo, wala pa si Kristo matao ini. Unsa may giingon ni Haring David? Miingon si Haring David sa Salmo 111. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod himuon kong tumbanan ang imong mga kaaway sa imong mga tiil. Ang pangutana, kinsa maning Ginoo nga giingon ni David nga milingkod sa tuong kamot sa Ginoo? Si Kristo. Sa ato pa, wala pa si Kristo matao. Si David mi-recognize na sa pagkaginoo ni Kristo. Balikon ako, kung unsa gani ang persona i-attribute sa iyang nanay. Karon kay si Kristo Ginoo man. Unsa man ang mahal nga birhen? Lucas 1. Atong basahon gud ang Bible. Lucas Kapitulo 1 mao ni ang gibungat sa napuno sa Holy Spirit. Ingon din pagkadako, Lucas 1:43. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Sa dihang ang mahal nga birhen miduaw sa panimalay ni Elizabeth nga nanay ni Juan Bautista, pagkadungog pa lang ni Santa Elizabeth sa tingog sa mahal nga birhen, napuno siya sa Holy Spirit, og milukso ang bata sa kalipay sa iyang tiyan, og miingon si Santa Elizabeth, ngano bagayod nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw man kanako. Ang pangutana, si Elizabeth pagtawag niya sa mahal nga birhen nga inahan sa Ginoo, sakto ba siya o dili? Sakto. Kay ngano man si Kristo nga iyang anak Ginoo man. Kung unsa ang persona i-attribute man sa iyang nanay. Si Kristo ba manluluwas? Manluluwas ba si Kristo? Manluluwas. Sakto ba na tawgon si Mary na inahan sa manluluwas? Sakto. Kay manluluwas man si Kristo. Manunubos ba si Kristo? Manunubos. Sakto ba na tawgon ang mahal nga birhen nga inahan sa manunubos? Sakto. Kay kung unsa gani ang persona i-attribute sa iyang nanay, karon kay si Kristo Dios man. Unsa man si Mary, inahan sa Dios, palakpakan ang Ginoo. Simple logic na siya. Nganong gi-complicated man sa laing tinuohan? Kay ilat ang gitumo-tumuan nga dili ko no pwedeng inahan sa Dios si Mary, kay nauna pa ang Dios. Nanudlo ba dayta nga una si Mary sa Dios? Ila naman ta gitumo-tumuan. Dili ko no pwede nga si Mary mahimong inahan sa Dios, kay di man siya Dios. Nag-ingon dayta nga Dios si Mary? Wala. Simple ang atong teaching. O klaro. Nganong nahimong inahan sa Dios si Mary, kay si Kristo Dios. Period. Sayop ang among teaching nga si Mary inahan sa Dios kung si Kristo dili Dios. Kanos ani mahimong sayop ka teaching? Kanos mahimong sayop ang teaching sa Katoliko nga si Mary inahan sa Dios kung si Kristo dili Dios? How come na mahimo siyang inahan sa Dios nga si Kristo dili man Dios? Pero kung mudawat ka nga si Kristo Dios, mudawat usab ikaw nga si Mama Mary inahan sa Dios, kay si Kristo tinuod man nga Dios. Palakpakan nato Ginoo.
Klaro na ba? Klaro o naglibog pa sila? Bahalag maglibog sila. Basta kitang makatoliko, klaro sa atong panumduman o alimpatakan nga mao kana ang kamatuuran ang itudlo sa atong simbahan nga katoliko. Palakpakan natong Ginoo. So kanang pag-ingon nato nga si Mary, Mother of God, ato lang gisangyaw nga iyang anak Dios. Kanang Mother of God, di man na about Mary. Wala man nato diha gipakadiyos si mga Mary. Giklaro lang yun nato nga ang iyang anak Dios. Mo na siya ang kamatuoran nganong gihimo kini sa simbahan nga official teaching. Wa na mo'y pangutana kay mukusid na ko sa ikaduha. Namoy pangutana, pautan lang ko ha, while nag-istorya ko, kada dugma, para maanam-anam na tog sitol ang inyong kalibog. Klaro naman ka? Klaro na yun. Ang ikaduhang dugma sa atong simbahan, gitawag kini nga perpetual virginity. Nganong kini nga teaching, gideclare man ni sa atong simbahan. Unsa maning perpetual virginity o kanos aman kini gideklara sa simbahang Katoliko. Una, gideclare kini sa simbahan isip titulo sa mahal nga birhen ni adtong Second Council of Constantinople year 553 AD. Ang Second Council of Constantinople naghatag og title kang Mary nga gitawag Apartino nga nagpasabot ever virgin. Og naa na sa atong penitential rites panahon sa misa. Na-memorize na ninyo? Nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Kana nga portion kanang si Mary kanunay ulay or ever virgin gihatag na sa simbahan Katoliko kang Mary nga titulo tuig 553 AD sa Second Council of Constantinople. Og ni adtong 649 si Pope Martin I gipaklaro niya kining gitawag the threefold character of Mary's perpetual virginity nga ang pagkaberhen sa mahal nga birhen nga Maria, birhen siya sa wa pamanamkon, birhen panahon sa pagpanamkon, o birhen human nanamkon. So meaning kanang title nga Apartino or ever virgin gidefine kana sa Sinodo sa Laterano sa tuig 649 nga ang definition anang ever virgin nga birhen siya sa wala pa manamkon, birhen panahon sa pagpanamkon, o birhen human nga nanganak, o birhen sa tibuok niyang kinabuhi. Palakpakan nato Ginoo. Tinuod ba nga siya birhen sa wapa manamkon? Tinuod. Nga naman, wala man sa hilabti ni San Jose. Nagmamdos man siya nga walay nahitabo nga sexual intercourse. Siya lang ang babae sa wala pa maimbento ang sintipiko nga paagi sa pagmamdos nga di mahilabtan. Kaya karon pwede man ka mamagdos sa di kahilabtan. Unsaon man, injeksyonan ka, na i-preserve nga sperm cell, i-inject sa imong matres, nga di na ka moagi o pakigihilawas sa tao. Pwede man na ron. Pero sa wala pa na maimbento nga metodo sa siyentipiko, pabalik nga to sa panahon ni Eva, wa gyud nahitabo nga kasaysayang nagmabdos nga wa hilabte gawas sa mahal nga Birhen nga Maria.
Dili ka pwede mo ingon nga kining akong pagmabdos lalang man ni sa Holy Spirit. Way pwede mo claim ana. Ha? Basin mo mabdos pa daga nagmabdos ba ko din he. Kinahong gimabdos lalang ni sa Holy Spirit. Di na tinuod. Isa lang ang nahitabo ana sa history. Ha? Kay naara ba toy na mabdos, miingon ang nagmabdos hibuong ba? Unsa man ning bayhana nga di man ni higawa sa balay, dili pod magsuroy-suroy sa ilang silingan. Pero anong midako man ang tiyan? Dili siya igat nga pagkababae ba? Di gani siya mo ato manumbay sa silingan. Pero nidako man niyang tiyan. Nangutana ang mga silingan sa inahan. Ingon ang inahan, ingon ang mga silingan nga, "Huy, mari, kana ba imong anak, di ba na magawas sa balay? To nahibuong lagi may mari, namidako yang tiyan." Niingon ang nanay, "Tumor manggod na mari." Tumor ba tumor? Kasabot mong tumor? Kanang nae unod sa ilawom sa tiyan ba kami mi-expand mo dako po di mong tiyan, tumor. So mao na tong istorya, tumor na. Karon kay pagkasiyam ka buwan nanganak man sa CR. Di ito tumor, tao mor di ay. Dili tumor, tao mor di ay to. So di ta pwede mo ingon nga nidako imong tiyan nga lalag ni sa Holy Spirit. Imposible na. Isa ra gyud ang nahitabo ana. Si Mama Mary ra gyud nagmabdo siya nga wala hilabte. So birhen sa wala pa manamkon. Karon nagbuntis naman, wala man hilabte ni San Jose. Kay si San Jose, Mateo 1:19, matarong nga tao. Unsa si San Jose? Matarong nga tao. Nahibalo siya nga ang gimabdos sa mahal nga Birhen nga Maria lalang sa Holy Spirit. As respect sa Ginoo, isip taong matarong, di gyud siya pwede manghilabot ni Santa Maria kay matarog man siya nga tao. Miingon ang mga pastor, dili mi motoo nga si Maria Birhen, kay kung ako pa ang iyang bana, hilabtan gyud nako ng inyong Maria. Mao nang magpasalamat ta nga San Jose gyud gipili o wala pilia ang mga pastor kay mga manyakes man daing dagko. Sakto ra gyud ang Ginoo nga ang iyang pilion nga bana sa mahal nga Birhen nga Maria aron legal nga mahimugso si Kristo, dili ma-illegitimate. Ora man toy role ni San Jose nga dili mo gawas nga si Kristo pinaangkan ra o mahimong illegitimate. Sa mata sa publiko, ilhon ang Ginoo nga legal nga numan na may bana si Maria. Karon kung mahitabo nga si Maria boros way bana nga San Jose. Usaman, mula si Kristo disgrasyado. Mo tong rule ni San Jose, dili kay siya bana kay iyang hilabtan. Di na may role ni San Jose. Matarong man San Jose. So sa 9 months, wa hilabte. So sakto ang doktrin sa Katoliko. Birhen sa wa panamangkon, Birhen panahon sa pagsamkon, o Birhen human nga nanamkon. Moingon dayon ang Protestante. Karon, kay nanganak man ninyong Mary, na cesarean ba to? Nigawas man daw to sa taguangkan. Karon kay migawas man, di miagi sa taguangkan. So di na daw birhen. Kay ang salamin daw sa pagkabirhen, nabungkag daw, kay niagi man daw ang bata. Mo na ilang buti pasabot. Wa sila kasabot nga kining virginity nagkadaiya ang klase ni ini. Naay gitawag physical virginity, naay moral virginity. Unsa man ang moral virginity? Pag sama hatag ko kaninyo. Ikaw nga babae ka, girip ka, kanang gilugos pa ka. Ang babae nga gilugos, ang pangutana,
Pwede ba siyang muklim nga virgin siya? Ikaw ba babae ka? Gilugos ka sa usa ka lalaki. Human ka pahimugsi sa lalaki nga nang rape nimo. Pwede bang mo declare ka nga ako nagpabiling birhen? Yes, pwede. Nga naman, dili man nimo kagustuhon nga ikaw marip. Ang tawag ana, morally virgin. Nga naman, dili man nako tinuyuan nga mabirginan ko. Gipugos man ko o girep. So ako sa akong pagkababae, modeklara ko, I am morally virgin. Bisan pa physically, nakuha akong pagkababae, apan mubarog ko nga ako birhen morale. Kay dili nako kagustuhan, pahimugsan ko sa lalaki, dito nako kabubuton, wa nako ihatag niya akong pagkababae. So therefore, I am morally virgin. Birhen gihapon siya. Taliwa pa sa tanan nga nahitabo siyang kinabuhi. Pero mabalik ta sa mahal nga birhen. Ni atong giingon nganong mukliman mo nga birhen na inyong Maria kawa man to masesaryan. Unsa man ang sesaryan? Ablihon ng imong tiyan. Kay si Caesar ang naitaw ba nga si Caesar ba? Gusto niyang lantawon ang iyang gigikanan. Mo nang gidisdisa niya ang tiyan sa iyang nanay. Mo nang gi-attribute niya Caesarian. Isa may Caesar din inyong kauban ng hinahimo na Caesarian. Wa man to na Caesarian. Migawas man to sa taguangkan. So therefore, matod nila, dili matod nato, di na kuno birhen. Mo na ingon nila. Kanang mga taong nang giingon ana, nakatamay sila sa Ginoo. Nganong kining mga katarungan sa uban, nakatamay sila sa Ginoo? Ila man gihimo ang Ginoo. Ila man gihimo ang mahal nga birhen, nga gipakasama sa ilang asawa nga nanganak dito sa maternity clinic. Lahi man ang gimabdos sa mahal nga birhen, karohon tani ha. Ang gimabdos ni Mama Mary dili ordinaryong tao. Unsang iyang gimabdos? Dios man. Kay Dios man ang iyang gimabdos, so therefore dili nato ipakasama sa inyong mga asawa. Ilahi nato ang kaso ni Mama Mary. Kay Dios man ang iyang gimabdos. Karon unsa may Dios? Ang Dios dunay kinaiya nga gitawag sa Latin nga subtilitas. Unsa to? Subtilitas. Sa English, subtlety means without barrier of space. Nga ang buti pasabot, ang Dios pwedeng mosulod o pwede pong mugawas nga way madamage. Una, nganong nagmabdos man si Mama Mary nga wa na unsang virginity. Supposed to be kanang atong mga asawa magmabdos gyud na kay gihilabtan man nimo bro. Kining atong mga asawa nang giburok ning tiyan kay ato man ning ipanghilabtan. Pero nganong si Mama Mary nagmabdos man nga wa man hilabte. Sa ato pa misulod si Kristo nga wala maunsa ang virginity sa mahal nga birhen kay wa may nahitabo nga sexual intercourse. Mahimo ba na sa tao? Mahimo lagi anang scientific method. Pero sa wa pa na di na pwede mahimo. Karon misulod si Kristo nga wa ma-damage ang virginity. Sa samang paagi, migawas siya nga wa pod ma-damage ang virginity ni Mama Mary. Unsay prueba? Juan Kapitulo 20, versikulo 26. Na mo i-plus light? Nabilin man tong cellphone. Cellphone na bro? Na kay plus light sa cellphone? Anhe dire bro? Kaya mag-demonstrate ta ini. Ako sang basahon ang bersikulo. Juan Kapitulo 20, Juan Kapitulo 20, versikulo 26. Gitrangkahan sa mga tinunan ang pultahan,
Apan mitungha sa Jesus ug maingon, mainyo ang kalinaw. Ang mga apostoles nang rangka. Nanirato sila ba? Wa gibustot makita kay makitaan sa mga Hudiyo mo isunod sa paglansang sa Ginoo. Tago ko sila. Nahibulong sila. Trangkado ang ilang lawak nga gitaguan. Pero mitungha ang Ginoo sa ilang taliwalog miingon ang kalinaw manaa kadinyo. Pangutana, asa man miagi? Asa miagi? Sirado man. Bisag bagag, oy malili. Nganong mitungha man sa tiwala, asa man miagi? Nganong pwede man to? Kay lagi sa akong giingon, ang Ginoo gamhanan naa say power nga gitawag subtilitas, no barrier of space. Pwede siyang mosulod o mogawas bisan way bangag. Pwede siya na. O pribahan ta mo nga dili makabungkag sa virginity sa mahal nga birhen bisan sa pagawas ni Kristo. Ngano man, John 8 verse 12. So may giingon, I am the light of the world. O sa Kristo, ako ang kahayag sa kalibutan. Tanawang plus light dong, iyon. Ay, paano? Pakita nila. Ay, ano ba? Iopsa dong. Iopsa. Op na? Okay, iyon. Sa iyang pag-on, nigawas ang kahayag. Sakto dili. Ang pangutana, nabuwak ang sa amin, wala. Wala. Kon kining flashlight nga imbento ra sa tao, mugawas ang kahayag nga di madamage ang salamin. Labaw na si Kristo nga mong tinuod nga kahayag, pwede sa mugawas sa mahal nga birhen. Dili mabungkag ang salamin sa pagkabirhen ni mamamere. Ni insulto nila ang gahom sa Ginoo sa ilang pagpanamastamas nga nawagta ang pagkabirhen kay migawas si Kristo sa taguangkan sa mahal nga birhen. Giinsulto nila ang gahom sa Ginoo. Nakatamay sila sa atong Ginoo. Wa ko masuko ha. Salamat dong. So mao nang kamatuoran. So sakto ang Katoliko nga birhen nga wa pa manamkon. Birhen sa 9 months nga period of conception. Birhen human nanganak and virgin forever. Salamat sa gahom sa Ginoo nga ang mahal nga birhen nakadawat ni ining maong pribilehiyo sa atong simbahan. In honor sa mahal nga birhen, gihatagan siya og usa ka dugma, perpetual virginity. Palakpakan nato ang Ginoo. Mao na siya. Sunod, ikatulo, gitawag Immaculate Conception. Dili ni nanay ni Gabi Concepcion nga bana ni Sharon Cunita. Immaculate is derived from Latin word immaculata. Im means nothing. Macula means stain. Immaculata means no stain. Walay mansa. Wala maduhigi. Walay buling. Sukad sa pagsamko niya sa taguangkan sa iyang inahan nga si Santa Ana. Moingon ng ubang tinuohan naaman sa Bible Brad nga ang tanan nakasala. Ang tanang tao nakasala. Tao ba ang inyong Maria? Tao. Kaya ang tanang tao nakasala man, sa ato pa, apil ang inyong Maria nataptan sa sala. Ang pangutana, sa pag-ingon ba nga ang tanang tao nakasala, absoluto ba na? Ang tubag dili. Kay sa unang Timoteo 2:5, si Kristo tao man. So kung ang tanang tao nakasala, sa ato pa si Kristo sab kay tao man, apil po siya nakasala. Di mo siya musugutin eh. Sa ato pa, dili absolute.
Pag moingon ka, ang tanang tao nakasala, doon na gay ipahigawas. Kisa may mong ipahigawas, si Kristo. Diba? So di na absoluto. Duha ang ipahigawas. Kaya di man absolut. Pag ingon nga ang tanang tao nakasala, ipahigawas nimo nga una si Kristo, kay si Kristo tao man, ipahigawas pod ang mahal nga Birhen nga Maria nga iyang nanay. Ngano man nga duha may ipahigawas. Ang tubag mao ni. Doon ay gitawag sa prinsipyo, the principle of content and container. Mao na nagdala ko rig botelya. Bisel, sudlanan. Ang Ginoo pure, hinlo ang Ginoo. Why tatsa, di ba? Why gamay nga lama? Why gamay nga binsay unsang sa? Limpyo sama sa tubig nga mineral. Mo nang imnon ganda ko na kay limpyo. Perti yung limpyo ha. Ginom ko na ko. So maon ni ang Ginoo. Ang Ginoo as person hinlo, walay buling. Karon ang Ginoo muanhi man sa kalibutan. Mag-unsa man sa kalibutan. Di ba mag-unsa sa kalibutan? Hugasan niya ang sala sa katawhan. Hugasan niya ba? Karon, asa man siya moage? Modritso o doon na hapitan? Wa siya modritso. Wala gyud siya moambak. Gikan sa langit, motog pa sa manhoyod. Og miingon, ni anak ko sa manhoyod, luwason ko kamo, hugasan ko inyo mga sa. Wa gyud mag-ingon ang Ginoo. Wa siya molukso sa langit, motog pa sa kalibutan ba? Mianhi siya sa kalibutan, moagi sa siya. Dinhi sa Bisel. Kinsa man na siya? Mama Mary. Mopuyo sa siya dinhi ni ining maong sudlanan, kay imabdos man siya, mopasok man siya dinhi, kining hinlo akong giinom, musuod man dinhi. Usa pa siya mo exit nga mahimong tao nga mutubos og muhugas sa ato mga sa. Mo nay klaro ha. Karon kun kini nga Bisel na ihugaw, mukuha ko drop sa aymo. Dahil na akong mukuha ko dito sa kanal gyud nga kanabi tong sa ato hugasan nga tuaw dito ang mga pato nga mangisop-sop ng mga yuta dito nga lata na. Mukuha ko dito small drop of water. Gamay lang god. Dayon akong ibutang din he. Ibutang na ko din he ba sa tubig. Isa ra gud kada, isa ra gud. Unsa may tabo ini? Makontaminar ni sa kahugawan. Dayon na manay hugaw, isod na ko ning Ginoo din he si Kristo ne. Unsa na may mahitabo? Kining hugaw, kining limpyo, mahugawan. Ang resulta, hugaw siya. Ang limpyo, mahimo ng hugaw. Karon ang pangutana, unsaon nga ang hinlo muagi sa agianan nga magpabiling hinlo. Kining sudara hinlo gud ni. Ako na po di bayad din eh. Hinlo ni ha. Karon kini kay hinlo man, mo inom na pod ko. Hinlo man eh. Gawas kong butangan ko naghugaw. Kay bisa pa puno na ko ng hinlo, di dagi ko mo inom ini. Kamo ba? Butangan ko naghugaw gamay, ibutang na ko ng hinlo man eh. Ibutang na siya ng gamay. Mo inom pa mo din na. Imnara ko ni bro. Sa di ko brad puloy, hugaw na. Nanigamay nga drop. So di ta mo dawat. Ang pangutana, nganong kining mga laing tinuhan, padawaton man tayo lang Kristo.
Sa may ilang giwali, receive Jesus as your personal Savior. Dahil na mga Katoliko po nga mga butete, receive po dayon. Ayaw receive. Pangutan ang pastor. Pastor, kana bang imong Kristong ipareceive nako miagi na sa Immaculada Concepcion o wala? Miagi ba na sa hinlo nga mere o sa miring dunay mansa sa pagpakasa? Tubag ako, pastor. Kay kon kanang imong Jesus miagi na sa miring nga hinlo, dawaton ko na nga Hesus. Pero kung moingon ka ng imong Hesus miagi sa miri nga dunay mansa sa sala, di ko modawat. Modawat ba ka pastor ni mineral water nga butangan ako gamay nga drop sa kanal? Dawatan ni pastor, imna ni pastor. Mubalibal gani ka? Labaw na nga manigurado ko aning Kristo nga naman naay Kristong motungha nga lahi sa tinuod nga Kristo. Asam na mabasa? Munang ayaw mong dawat-dawat, ayaw mong patunto. Kay walay mangingilad kung wa po'y magpailad. Kitang makatoliko, magpailad magudta. Munang mailad yun tayo ng mga laing tinuhan. 2 Korinto. Sa may giingon. Versikulo 4. Kay mudawat mandayon kamo ni anang muanha kaninyo nga magwali og laing Hesus nga dili maoy giwali namo. So naay magwawali nga magwali pod sila og lahi nga Hesus. Mao nang kitang Katoliko magbantay ta. Ang atong Kristo lahi sa ilang Kristo. Ang ilang Hesus miagi sa miri nga ilang gituhan nga dili Immaculada. Ha? Samantalang ang Hesus nga atong gituhan miagi sa Immaculate Conception. Mo nang ayaw mo yon nga pwede ako mosimba dito before sa born again kay Ginoo man gihapon to. Wrong. Lahi sila Ginoo. Ato nang masukod unsay ilang pag-ila ka mao mire. Kay maepektuhan ang Kristo kung si mamire dili isave sa pagkataptan diha sa mansa sa pagpakasa. Ang pangutana maune, giunsa man ang mahal nga birhen, giunsa man siya nga gipanamkon man siya nga wa gyud matapti og sala. Unsa may giingon sa Lucas 1:28? Maghimaya ka puno sa grasya. Giunsa ang mahal nga birhen? Puno siya sa grasya. Unsa man Square? Kana unsa man Box. Binisaya ini. Mga tigulang. Matiguang, dili bata. Nakaabot mo ini? Ha? Very good. Gantangan. Nakaabot pa ko sa panahon nga wa pay kilohan. Ginantang tanan, bugas, ginantang. Gantangan Gantangan sa bugas. Kining gantangan sa bugas. Puno na ni siyag bugas. Ang resulta bugas-bugas. Puno na sa bugas niya, puno og bugas puno na siyag bugas. Kining gantangan nga puno og bugas. Kung magbutang ko niini, mosod pa ba sa gantangan? Dili na. Napuno naman sa bugas. So meaning wala na iluna dinhi sa maong box. Kung sa may akong isulod, kay napuno naman ang gantangan. Ingon niya nang gibuhat sa Dios sa mahal nga birhen. Puno siya. Kay puno naman siya,
Wa na luna pa nga kasudlan ang sala. Unsa may giingon sa Roma 6:14? For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Unsa daw? Dili daw pwede nga ang sala mo gahom o mo dominar ni adtong mga tao nga nailawom sa grasya. Sakto dili. Grace is the antithesis of sin. Mao nang dili pwede nga gamhan ang usa ka tawo kung ilawom siya sa grasya. Pangutana, ang mahal nga birhen ilawom sa grasya o puno sa grasya? Asa may labaw ang ilawom sa grasya o ang napuno sa grasya? Ang napuno sa grasya. Nganong kita makasa? Di mo mga tanang ano makasa magyuta? Kay dili ta puno sa grasya. Mura tagantangan nga ang sud katungara. Ang pangutana na ay empty space wala. Pwedeng manood ng mga sala, garbo, kahakog, sapato kawatan, tihik, sapato sabongero, palahubog, ngano man. Wa man ta mapuno. Tungod sa pagkapuno nato sa grasya, dunay empty space nga pwede musud ang dautan. Unsa may mahitabo nga di na ta makasa, kinahanglan mapuno punta sa grasya sama sa mahal nga birhen. Kung mahimo na tang sama sa atong langit ng inahan, dili na pud makasuod ang sa. So pangayoon nato sa Ginoo nga mapareha ta sa atong inahan, kayang tinuod nga anak muliwat man sayang nanay, mapuno usab kita sa grasya para di na pwede mo dominar ang sala sa atong kinabuhi. Palakpakan atong Ginoo. Mauna mga igsuon, giunsa pagluwas ang mahal nga birhen? Dunay duha ka klaseng kaluwasan. Gitawag kini nga preventive salvation. Ang ikaduha gitawag restorative salvation. Unahon nako ning restorative salvation. Nataptan ka og COVID virus. Aron ka maayo, kinahanglan luwason ka. I-restore ka. Patambalan ka aron ka maayo. Mo nang restorative salvation. Nataptan natag virus. Ang preventive salvation, wala pa moabot si COVID-19, gisaksakan ka na og immunization. Aron nga kung moabot si COVID-19, ikaw di na madutlan sa COVID. Ang gihimo sa Dios sa mahal nga birhen, pribilehiyo. Siya lang nga tao ang gipadawat sa Ginoo og preventive salvation. Giluwas ng daan siya sa Dios, nganong giluwas ng daan siya sa Dios kay ang manunubos iyang imabdos. Aron nga dili kini mataptan sa sala og dili mamansahan. Kita nakaangkon ta sa kaluwasan, restorative salvation. Ang sala migahom sa atong kinabuhi. Gikinahanglan nato ang grasya sa Ginoo. Aron nga luwason kita niya, habwaon kita niya sa sala, ug mahisama kita sa atong langit ng inahan, ang mahal nga Birhen nga Maria. Palakpakan atong Ginoo. Nganong si Kristo sa iyang pagkahimong tao, wa mangyod si Kristo makasala. Ngutana mo ini? Nganong wa magyud si Kristo nakasala? Ngang tanang tao nakasala man? Pero nganong siya sa iyang pagkahimong tao, wa man siya nakasala? Di mo mangutana? Kung di mo mangutana, di na po na tubagon. Ang mangutana, Juan 1:14. Morning tubag. John 1:14. Morning ato babasa.
og ang pulong nahimong tao, og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya og sa kamatuoran. Unsa nahitabo? Sa dihang si Kristo nga maong pulong nahimong tao, puno siya sa grasya. Kanang pagkapuno niya sa grasya, mauna nga sa tibuok niyang kinabuhi isip tao, wa gayud siya makasala, kay puno man siya sa grasya. Roma Kapitulo 8. Unsa may gihimo sa Ginoo sa iyang pinili? Roma 8:29. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya nga masisama sa iyang anak. Ang pangutana, kinsa maning pinili ng daan sa Dios? Isaiah 7:14. Ang Ginoo gayod ang maghimog timaan, usa ka babae, usa ka birhen, manamkon og mga anak, og usa ka batang lalaki, og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Kinsa man si Emmanuel? Si Kristo. Sa ato pa, si Mama Mary pinili ng daan sa Dios. Almost 1,000 years. Wa pagani na tao si Abraham. Human sa pagpakasala ni Adan og ni Eva. Genesis 3:15 sa proto-evangelium. What is proto-evangelium? Proto-evangelium means the first announcement of declaration about the good news of salvation nga bisan panapukan ang tao. Ang Diyos dayon naghatag og maayong balita. I will put an enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Dito pa lang sa pagkapukan sa tao, gisulti na sa Ginoo nga mudaog gayud ang Dios kay dunay babae nga mga anak og iyang kaliwat nga dugmukon ang gahom ni Satanas. Dito pa lang sa Henesis, nagpili na daan ang Dios og babae. Ugon sa Ginoong San Pablo, ang pinili ng daan sa Dios gihimo niyang sama sa iyang anak. Unsa si Kristo? Juan 1:14, puno sa grasya. Unsa sa mahal nga birhen? Lucas 1:28, puno sa grasya. So therefore, si Mama Mary gipariha sa Dios kang Kristo nga walay sala. Palakpakan nato Ginoo. Moingon ang umang tinuuhan, di mi mo tuo nga si Maria waysa makasasala kuno si Maria. Di amo na. Kung ato rabang ingnon nga proibahin ninyo, unsay sa ni may mamere. Mga tras og debate. Sayunan ka, imong atakihon ang nanay sa Ginoo, ingnon nimo makasasala, unya ang mga safety og moingon proibahin ninyo unsay sa mahal nga birhen. Kaya tubangon na mo. Hangtod karon wa pa sila natugan. Nakahibaw ba mo unsay sa? Unang Juan 3:4. Ang sala mao ang pagsupak sa balaod. Sakto dili? Sakto ba dili? Ang sala mao ang pagsupak sa balaod. Karon kun inyong dauton ang mahal nga birhen nga nakasa, og ang sala pagsupak sa balaod, pangutana, unsa man nga balaod pagisupak sa mahal nga birhen? Para masakto mo nga si Mary nakasa, nangawat, tagay kog dukit nga si Mary nangawat, ni patay, tagay kog taong gipatay sa mahal nga birhen, nanapaw, tagay kog prueba nga nangabit ang mahal nga birhen. Hala, mo ato ba Korte Suprema, pruibahin ang imong giingon ha nga si Mary nakasala, kay ang sala pagsupak man sa balaod, unsa mang balaura ang gisupak sa mahal nga birhen. Way tubag, igo lang mga take, nga way ikapagpresentar nga ebidensya nga nakasala ang atong langit nung inahan. Palakpakan atong Ginoo nga hangtod karon wa gyud sila kapresenta kung kinsay kabit sa mahal nga birhen.
Nangawat ba si Mama Mary kinsa gikawatan unsa gikawat kanos ang nangawat mamanang sa korte. Ayaw gud basta-basta pag tumutumo sa mahal nga birhen. Kay pwede ka namong kasuhan. Di ba? So magkanay mo nagul magkanay. Dako og tulubagon ang tao nga magtumo-tumo sa mahal nga birhen nga nakasa. Ha? Pag naaga na yung mga laing tinuhan, mga takin ninyo, nga ang si Mama Mary makahasala, pautanaan ninyo, nakasabot ka ba dong sa isadong? Bugat ng imong akusasyon ba? Ang among inahan na bang imong langitong inahan na imong ikuan? Bahala do akong nanay imong pasipadaan, ayaw lang to akong laytong inahan. Ingan atong pagdepensa. Ginoo man kaning ato. Pag mo depensa ta sa Ginoo, i-appeal gyud nato ang nanay sa Ginoo. Kana bitong magminyo ka. Nagtuo ba ka nga ang imong gipakaslan ang imo rang asawa? No. Once ka mapakasal ka, gipakaslan pod nimo ang tibuok pamilya sa imong asawa. Busa dawata kun unsang ilang pamilya, kung wakwak dawata sa tanan. Ayaw dawata lang imong asawa, dawatang iyang maginikanan, iyang mga igsoon, iyang mga parente, kay usa ka kanila. Kung kita gusto makig-communion ni Kristo, i-appeal gyud nato ang iyang inahan. Di gyud ta pwede maingon, I love you Jesus, I hate your mother. Di na pwede. Ikaw daw bro, mga asawa kasi mga asawa. Aday, ikaw ra gud ako higugmaon day. Mura kag susod kis-kis imong asawa. Kanang imong inahan, di gyud kuday mo dawat anak day kana ako ugang imong inahan day. Ikaw ra gyud day. Pwede ba day na? Dili disrespect na. So dili po na pwede nga secret tong higugmaon. Higugmaon sab nato ang nanay sa Ginoo. Kung depensahan nato ang Ginoo, dipinsahan po nato ang iyang inahan nga mo si Mama Mary. Unsaon pagdepensa? Unsaon pagdepensa kung naay mga atake? Ang inyong Maria makasala. Unsa kanito bag nato? Una, nahibalo ka ba kung unsay sa unang Juan 3:4 ang sala pagsupak sa balaod. Karon kay miingon ka man nga si Mama Mary makasasala sa ato pa makaprove ka nga ang mahal nga birhen nagsupak sa balaod sa Ginoo. Di makulong man siya diha. Mura man siya na og matalian. Karon nangawat ba ang mahal nga birhen? Kung nangawat siya, kinsa may ang gikawatan? Unsa may ang gikawat? Kanos aman siya nangawat? Hala, tubagon ko din ni Moron. Kaya tumutumo ra ba ka? Kung mo ingon kag nakasala, nangabit wala. Kung nangabit, kinsa iyang kabit? Kanos ang nangabit? I-prove man na nimo. Ang tanan, wa nanapaw wala, wa mananapaw, nangawat wala, wa nangawat. So therefore, pwesa. Sige, testigin ninyo. Pangutan na ba? Nakasama ka, nangawat wala, kumayalig, wa nangawat, di ba isa? Nanapaw wala, wa nanapaw, nakapatay wala, wa nakapatay. So therefore, pwesa, kaya may gisupa ka balaod. Dapat kung magtumutumo ta, kabalog yun ta mo, prob. Muna ha, mga viewers ha, muna itong buhaton, kamong tanan, mo depensa ta, sama lang Birhen nga Maria. Mahuman ba ka po yun eh? Dito lang ko eh. Malangan tayo eh. Manguli para ba mo? Mamahog pa mo yun baboy. Magpatok-tok og manok. Ato ta sa last, the assumption. Ang ascension, ang pagsaka. Ang pagsaka ni Jesus sa langit isip Dios. Ascension na. Ang assumption, ang pagsaka sa mahal na Birhen,
pinaagi sa gahom sa Ginoo. No? Ang pangutana, tinuod ba nga ang mahal nga birhen tuan na sa langit? Kay moingon ra ba ning ubang tinuohan nga kamong Katoliko, sige mong ingon nga ang inyong Maria tuan na sa langit, nga ang tanan nga mga patay naa pa man sa lubnganan. Kanang inyong Maria naa pa na sa lubnganan, wa pa na sa langit. Maunay ilang giingon. Apa ko tara sakto ba na? Kinsa man gyud ang credible nga mosulti kung asa ang mahal nga Birhen nga Maria. Sa inyong hunahuna, kinsa man credible? Kinsa ba ang katuohan? Kinsa katuohan? Kinsa may katuohan kung asa na ang mahal nga Birhen? Ang mga pastor? Kinsa man? Mobalik ta sa John chapter 19 verses 25 to 27. Dito sa cross, gilansang ang Ginoo, tuwa sa tiilan sa cross ang mahal nga Birhen nga Maria. Tuwa po dito si John the Beloved, ang hinigugmang apostol ni Kristo. Mingon ng Ginoo, babae, tanawa ang imong anak. Anak, lantawa ang imong inahan. Versikulo 27, og gidala sa tinun-an nga hinigugma ang inahan ni Hesus didto sa iyang panimalay. Si Kristo nasayod siya nga human sa iyang kamatayon og pagpakita sa iyang mga apostol, mosaka siya sa langit og mobalik na siya sa iyang langitong amahan kung diin didto siya gikan. So sa pag-ingon na Hesus nga anak tan-awang imong inahan, ang buti pasabot ana nga didto gistugyan ni Ginoong Hesukristo ang iyang inahan kang Juan apostol nga iyang hinigugma. Kay si Kristo walay igsuon. Kanang gitumo-tumo sa ubang tinuohan nga si Kristo naay igsuon og ilan nang gihapak ngadto sa mahal nga Birhen nga di na kuno Birhen kay nanganak. Wa sila kasabot sa kultura sa mga Hudiyo nga ang word nga igsuon dili na sabton nga igsuon sa unod. Broad ang igsuon. Mga paryente, katribo, kanasod, igsuon. Sama nato igsuon mang munako, di ba? Naingon ko kanina nga maing hapon mga igsuon, brothers and sisters, it does not follow pag ingon nako igsuon ta mo nga ang imong nanay ug akong nanay maura. So ang word nga igsuon dili sabton nga igsuon sa unod. Pinaka-prove na away igsuon si Hesus nga unod nun, didto niya gitugyan kang John the Beloved nga apostol ang iyang inahan. 27, didto gidala ni John the Beloved ang mahal nga Birhen sa iyang panimalay. Ang katapusang record sa Bible nga nag-uban si John the Beloved o si Santa Maria panahon sa nobena sa wa pa mo kunsad ang Espiritu Santo sa Pentecostes, buhat kapitulo 1 bersikulo 13 hangtod sa 15. Tuwa si Mama Mary, tuwa po si John the Beloved, nag-ampo sila sa nobena sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Human sa Pentecost, kay mauman to ang giingon sa Ginoo, ayaw sa mo panlakaw. Kay gisugo man sila sa Mateo 28, sa 20 nga, panlakaw mo sa tibuok kalibutan. Pero maingon ng Ginoo, ayaw sa mo panglakaw. Hulatan ninyo nga mo kunsad ang Holy Spirit. Pagkunsad sa Holy Spirit sa Pentecostes,
nagbuwag-buwag na ang mga apostoles. Si Mama Mary miuban kang John the Beloved. Hangtod nga wa na mag-record ang Biblia. O si John the Beloved nagsulat dito sa isla sa Patmos. Pinadayag 12:1. Kama 5. Nakita ko ang babae nga tua sa langit. Gikoronahan o gidandayanan sa mga bituon. Versikulo 5. Kining bayhana nanganak og hari sa kanasuran. Kinsa man ang gipanganak nga hari sa kanasuran? Si Kristo. Therefore, kadtong babae nga iyang nakita, walay lain ang mahal nga Birhen nga Maria. Palakpakan natong Ginoo. Pangutana, nganong sa tanang apostol si John the Beloved man ang nagsulat kung asa na ang mahal nga Birhen nga Maria? Nganong wala man magsulat si San Pablo nga 14 man ka mga sinulat ang iyang nasulat? Nganong si John the Beloved may misulat? Kay didto man gibilin ni Jesus ang iyang nanay kang John the Beloved. Therefore, ang pagsulat ni John the Beloved credible o katuuhan. Kay siya man ang giubanan sa mahal nga Birhen nga Maria ug sumala sa iyang pagwitness. Tuan na ang mahal nga Birhen sa langit kay gi-assume siya sa gahom sa Ginoo nga dadon siya didto sa gingharian sa Dios. Palakpakan natong Ginoo. Mao na ang kamatuoran. Kining dugma sa atong simbahan nakabatay sa dili masayop nga kamatuoran. Giproybahan sa daghang ebidensya nga kini nga panudlo sa atong simbahan tinuod, logical, historical, and biblical. Palakpakan to Ginoo. So hapit na mga alas 5 mao nang muditso lang ko sa open forum. Dahil na ako ni tason kay kun ako ning tason perti patang daghana ini di ni mahumago sa kaadlaw ni Mariology. Usa ni sa pinakanindot nga teaching nga di gyud ka pulan, kanahan gyud kang magtuon mahitungod sa mahal nga Birhen nga Maria. Na ako'y mga topic ini about sa kanang co-redemptrix, co-mediatrix, isa po nagka-oras. Even kanang John 19, kanang payon ni Mamiri nga tanawang imong inahan, anak tanawa, babae tanawa imong inahan. Usa po kana lang nga verse ha. Single verse lang na. Pero isa ka oras na siya. Matagbaw ka na usa kana lang nga single verse. Ako na ihatag panahon sa kanang Semana Santa bitaw kanang 7 last words. Ang pinaka-paborito nako nga explain kanang John 19 gyud. Kana pag-ingon ni Jesus nga, woman, behold thy son, and son, behold thy mother. Pagkalaom anak nga teolohiya. Makasabot gyud ka within 1 hour sa meaning anak. Pero di ta makasabot anak kung magbasa lang ta. Laglom na kamatuoran agipabuhagay sa atong simbahan. Mao nang kini kuha lang to og 1 hour. Pero at least na compact man. So proceed ta sa atong open forum related na pod sa atong topic karong adlaw. Ready na ang microphone diya sa mga tana. Sige, mintas sayo-sayo pa kay ini kagabi iron magsunod-sunod na po ni pangutana ini. Sige na. Dool ra dayon ayo nag-isas kamot. Mayong hapon. Ako dahil si Jilly Narciso from Upper Bulisong. Ang akong pangutana Brad kanina nga kana bitong adlawng balaan. Ang akong pangutana ang kuan ka ng Seventh-day Adventist nga nung Sabado man ang ilang pakabalaan. Maura na. Ang
Ang tubag na ko, sister, tambong ugma. Kaya mo na tuon ang topic. So, di na ko tubago na ha, kaya ma-preempt man. So, nga akong tubag mo ni, ugma, tambong, pagsayo. Kaya mo na tong first topic, Sabat, ug ang pagsimba. So, okay ra, ugma, balik ka, sister? Balik, sister. Pamit. Dada to, mga Sabadista dito. Bit-bita ba? Domingo bito. Alas 9 ang ato ang first talk og human gidayon sa second mass. Alas 8 man ato ang second mass. Pagka human gidayon ana dito ta sa ato ang padayon ta. Mayong hapon, Brad. Akong pangutana og interesado kay ko maka-produce atong photocopy sa atong ganiya sa question at sa topic nga ang purgatorio. Nasayod man ko nga ang purgatorio naa gyud sa Spanish book. Ang akong pangutana og asa may maka photocopy na haron pod amo pong Na ako'y amigong pare sa Spain. Ako siyang gichatan nga kining dre pangitai ko ana nga bersyon. So mao ta gitrabaho ni Father. Og naa ako ana mas nindot nga maka-reproduce ta. Kay salamat hit ko na sa pagitaunom na siya. Sunod. Brod, may hapon atong tanan. Ako si Bro Gispi. Brother, mudugang akong pangutalak na bitang assumption of Mary. Napabatay laing tics nga madugang ana nga kanang murag konkreto kayo gyud. Salamat. Daghan kayo, bro. Pero pwede na kag mabilin ka dere. Muli sila. Kaya ikawan mga 30 minutes pa rin ako i-explain nimo. Okay. Mobalik ta dito sa Salmo. Sa mayong sa Salmo. Sulain ning prohiba, daghan man ning prohiba. Pero kung ato lagi ning hukdon tanan, mabuntagan lagi ta. Salmo 132:8 miingon, lakaw o Ginoo ngadto sa imong dapit pahulayan uban sa sudlanan sa kasabutan. Sa laing bersyon, bangon Ginoo sa dapit nimong pahulayanan, ikaw ug ang arka sa kasabutan sa imong kalig-on. Sa ato pa, sa pagbangon sa Ginoo sa lubnganan, di lang siya ang dadon o di lang kay siya amosaka sa langit. Kinahanglan usab nga ang sudlanan niya, ang sudlanan sa kasabutan, dadon usab ngadto uban kaniya sa langit. Posible sa managlahi nga panahon. Basta di lang kay siya apil usab ang arka sa kasabutan. Nganong ako ning giuna ninyo? Kay simbolik man eh. Grabe taong maglitan niya ta, arka sa kasabutan, igampo mo kami. Kanang Ark of the Covenant din ha, reperado na sa mahal nga birhen. Kaya nganong si Mama Mary gitawag man og Ark of the Covenant. Kay unsa man ay suod sa Ark of the Covenant? Tuwa dito ang Decalogo, Hebrew 9:1-5. Ang suod sa Ark of the Covenant, tuwa dito ang 10 Commandments, ang Decalogo. What is Decalogo? Deca means 10, logo means word. Tuwa po dito ang rod of Aaron nga mamulak. Ug tuwa po dito ang tibod nga gisudlan sa mana. Unsa may meaning ini? Kanang Decalogue contain words si Kristo na. Because Christ is higher than the Decalogue. Because Christ himself is the Word of God. John 1:1, 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So therefore, si Kristo ang gisimboluhan sa Word of God nga naa sa Ark of the Covenant. Kinsa man ang rod of Aaron? Ang rod of Aaron is representing the priesthood. And who is the high priest? Hebrews 5:6, si Kristo ang labaw nga pare. Christ is higher than the rod of Aaron because Christ himself is the high priest. Unsa man tong tibod sa mana? Ang tinapay nga kaon sa maestro sa pagpanaw, si Kristo may gisimboluhan nato. John 6:51, I am the living bread.
that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have everlasting life. Christ is higher than the heavenly manna because Christ himself is the bread of life. So therefore, kung si Kristo nang nasulod sa Ark of the Covenant, therefore, si Mama Mary ang Ark of the Covenant. Mo na logic. Si Kristo man ang suod dito. So therefore, ang bisel, si Mama Mary. 32:8 sa Salmo, di raman kay si Kristo maumusaka sa langit. Apil man po ang Ark of the Covenant. Nakita ba Ark of the Covenant? Ipadayag 11. Ang sumang giingon. Tuan na ba sa langit ang Ark of the Covenant nga mao nagsimbolo sa mahal nga Birhen? Gipadayag 11:19. Unya naabli ang templo sa Dios didto sa langit og sa sulod sa templo nakita ang sudlanan sa kasabutan. Sa ato pa tuan na sa langit ang Ark of the Covenant nga nagsimbolo sa mahal nga Birhen. Mao nang kita salita ni mo ingon ta, Ark sa kasabutan igampo mo kami. Kinsa man ang Ark sa kasabutan? Mao na si Mama Mary. Paralelism mao nang sa 11:19 no, pag mulahos ka sa 12:1 ang babae na ang gisimbolohan nga nanganak og hari, which is ang mahal nga Birhen nga Maria. Additional proof na sa assumption nga tuan na gyud ang Ark of the Covenant sa langit nga mao si Mama Mary. Palakpakan na Ginoo. Daghan pa ni, pero kung mosugot ka, mobilin ka din Pag mangulit na sila. Okay, sige lang, di manghihapon ni mo ang sino atong katapusan. Proceed mo. Maayong hapon sa tanan, ako sa Erwin. About assumption of Mary, yapon ni Brad, pangutana. Si Maria, ni agi ba siya o kamatayon o sa siya na gipasaka sa langit or buhi siya nga gipasaka sa langit? Sa dihang gihimo ning maong dugma sa assumption, ang giingon sa statement simbahan nga nahuman ang iyang yutan-ong kinabuhi. Duha ka tradisyon nga nag-ingon nga ang mahal nga Birhen ni agi kamatayon. Nga ni among tradisyon nag-ingon gilubong siya o gihanigan siya og mga rosas. Sa dihang gibisita sa mga apostoles ing lubnganan, ang kaalimyo na lang sa rosas ang ilang nasimhutan. Wala na ang lawas sa mahal nga Birhen. So meaning, maunang hangtod karon walay nakitang relics sa mahal nga Birhen. Tungod ka na, kay gi-assume siya. O giproybahan na ka na sa Biblia nga nakita sa langit. Suwa na siya sa yuta. Ang pag-declare sa assumption, wala hisgote ang physical death o kamatayon. Depende na sa tradisyon nga nag-ingon nga ang mahal nga Birhen nakita nga gibayaw ngadto sa kahitasan. Kay kung imong basahon ning 11:19 sa gipadayag, before pa na nakita ang Ark of the Covenant, ang iyang preceding verses ini nag-ingon. 19 mata sa 12. Unya nadungog sa duha ka propeta ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, saka kamo ngare. So kining duha ka propeta gi-assume pod sa langit gipasaka. So kung kining duha ka propeta gipasaka, ang 19 nag-ingon nakita na sa Ark of the Covenant sa langit. So kung gipasaka tong duha ka propeta, mao pod ang gihimo sa mahal nga Birhen. Mao nang nakita sa 12:1 nga ang babae tuan na sa langit, versikulo 5, kining bayhana gi-identify sa description na kining bayhana mao ni ang nanganak og hari sa kanasuran. Mao na ang mabersikulong gibasihan sa Katoliko sa assumption nga tuan na gyud sa langit ang mahal nga Birhen sama nga gi-assume ang duha ka propeta sa 11:12 sa samang paagi ang Ark of the Covenant nga mao si Mary gi-assume usab sumala sa bersikulo 11:19 12:1 kama 5 sa gipadayag. Sumo nang tubag sa pagkutanan. Og dili mo masatisfy ini, hinumduman nato nga ang teaching sa atong simbahan misteryoso.
dili gyud matukid 100%. Pero no matter what, nga di nato matukib sama sa Holy Trinity, apan atong gituohan o gidawat. Bisan ang Holy Eucharist, moingon ta, kini ang misteryo sa atong pagtuo. Bisan nakita nato nga lawas na ni Kristo, always ang misteryo naghari, nga tulokibon ang mga misteryosong butang sa atong simbahan. Dili matugkad 100%. Matugkad na nato sa panahon sa eternity nga kauban na ta sa Ginoo sa walay katapusan dito sa langit. Sword pagutan. Maayong hapon, Rod. Ako bang pangutana ba nga dito ko Santane, wa man gud wa goy na katubag na ko ani nga kanabang murag ko mapuno ba nga nanuman ang nobina nga siya mangyud ka adlaw. Ngano ang nobina siyam ka adlaw? Kay gikan man na sa word nga nobim. Nobim means 9. Buhat 1, 13, 15. Sawa pa mo kon sa Holy Spirit, nagampo sila 9 días. Mao nang foundation sa nobina. Nobina sa pagkonsad sa Holy Spirit. Muna sa pangutana, unsa mga adlaw ang Miyerkules sa Badles. Nganong siya man ang nobina. Mura sa pangutanang unsa mga adlaw ang Miyerkules sa Badles. Miyerkules yun. Unsa mga adlaw ang Biyernes Santo. Biyernes Santo yun. Nganong nobina man kay siya man na kaadlaw. So pa nagtubag Nobem. Mo nang ato bitaw kalendaryo Nobem. Novembre. Mo na ang giyon kaganina nga actually 10 months ra gyud ang Roman calendar kaniadto. Mo bitaw kanang word nga October. Octo man na Octo. Octo. Octo means 8. Novem means 9. December man na. December means 10. Pero nganong ang December nahimo na may ika-12 ka bulan. Ang Novem is kay 9 na nahimo na may ika-11 ka bulan. O nganong ang Octo 8 manon ta na naman sa ika-10 nga bulan. Kay kana laging January o February giadra lagi na. Adra man ang January, February giadra man na. So ang saktong ihap sa mga bulan sa Roman calendar mag-start gyud na siya og Marso. Marso ha. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, September man na, 7 man na. Mao gani nag September, October, November, December. So sakto nga December 10, November, Novem. No. So October, Octo 8, Octo man ng 8, 7 September. So mo na nga nausab lang tungod sa hanay nga gipun-an lagi ang kalendaryo duha ka bulan. Mo nang tubag. Nganong Novem na nobina kay siyam ka bulan nga pag-ampo. Siyam ka adlaw nga pag-ampo. So pagkutana. Buhat 1, 13 hangtod sa 15. Mayong hapon, Brad. Ako dahil si Brother Imagino. Ako lang pangutana, katong nangamatay nga nakabuhat og sala nga mortal, may kahigayunan pa ba nga ilang kalag mahilangit? Sa atong simbahan bro, pag namatay ka in the state of mortal sin, ang imog yung dangatan, maotong lugar gawa na exit. Pero kung mamatay ka in venial sin, maunang muatubod ka sa lugar nga naay entrance na po exit. Nganong anak man ang dulganan sa tao? Kay lagi ang Ginoo hostesya. Iagad sa Ginoo ang silot sa salaod nga nahimo sa tao. Sa human government,
Ingon niya ng justice system. Nganong mahibulong kita, nganong dunay silog nga gitawag prison mayor, prison correctional, reclusion temporal, reclusion perpetua, life sentence, and death penalty. Kay ang silot iagad sa himong nahimo nga sala. Kay mortal sin man, impierno ang dagatan. Kay venial sin, purgatory. Kung mamatay ka in the state of grace, ditsog langit. Sumuna ang pamaagi sa Ginoo sa iyang hustisya. Sumuna ang tubag sa pangutana. Kung panalitan, mamatay ang tao nga nasa state of mortal sin, kitang mga matuohon, di na ba nato na iampo? Wala sa atong kapasite nga mohukom nga katong tawhana, di na iampo kay siguradong na impierno. Kay basin wala ta mahibalo nga sa baba sa kamatayon nakapangayo siya pasaylo sa Ginoo. Karon kung tinuod na impierno siya, ang atong pagampo ba sayang ato magdili? Kay ato mang butangan kini nga pagampo alang sa kalag intensyon sa mong tao o sa makalag nga wa nay naghandom. Kung dito mo epekto niya sa atong gihalaran sa atong prayer, dito to mo epekto sa mga protestante. Nawa na ampo-ampo. O manghilangin to silang tanan, magpasalamat to. Nga na ikatoliko, nga nagampo, nga sila nakalingkawa sa silot, o nakaabot dito sa himay sa Ginoo. Sword pagutana. Follow up, Brad. Unsay baruganan sa atong simbahan mahitungod sa mga taong naghikog? Aduna pa ba'y paglao mangilang kala? Sa moral theology, dili gyud pwede bro nga hukman nato ang naghikog. Uldo sala ang paghikog. Sumala sa balang kasulatan, kaalam ni Solomon sa may giingon din ato sa basahon ng biblical foundation sa hikog. Para di mo manggihikog. Kaalam ni Solomon kapitulo 1 versikulo 12, ayaw pagpatya ang imong kaugalingon pinaagi sa dautan nga mga buhat. Di ta pwedeng mopatay sa atong kaugalingon. Sa samang pagit, di ta pwede mo patay, di punta mo patay sa atong kaugal kay kanao sa kadakong sala. Pero pananglitan ang tao naghikog. Wala siya saktong panimuot. Kay gibuwagan siya sa uyab, na-depress siya. Gibuwagan sa sayang bana, gibiyaan, kay nangabit. Grabe niyang kagool. Murag ang kalibutan natapos, tapos lang nako na akong kinabuhi. Gibiyaan ako sa hinigugma, gibiyaan ako sa akong pamilya. Daw matapos ng kalibutan, nagpakamatay siya. Never nga mo judge ta sa iyang pag-suicide. Isandig nato sa gugmag kaluoy sa ino, Lord, ikaw na Lord ang mahibalo niya, Lord, unsang imo desisyon niya. Mo nang karon, pwede nang misahan ang naghikog. Depende na sa pare, iyan ang diskresyon. Misahan ba niya dito sa simbahan o either dito sa panimalay ang si Father na amo decide ana basta dili pwedeng balibaran ang naghikog nga dili misahan. Intrigo nato sa kaluoy sa Ginoo. Ikaw din. Giklaro na siya. I don't know gipasabot ni ninyo sa una. But bago pa ko mga pari, I think that was 2003 or 2004. Giklaro na sa mo ang clergy meeting o sa mo ang murag retreat to siya. Giklaro na siya during Archbishop John Doe's time. Obispo pa siya sa Dumaguete ana. Muna yung giingon, I don't know, gishare ba na sa inyo ang previous parish priest dire. Pero giklaro na in fact, gihatagan o circular letter ang tanang simbahan. Amalikon ha, gihatagan og tanang circular letter ang tanang simbahan. Kay atong higayuna tulotong gihisgutan ang deferment of baptism, ang suicide cases, o napatoy usa katong sugal nga himuon gani panahon og dunay lamay. Mao gito ang unod atong circular letter atong natay 2003 or 2004 or 2006 ba to. Now mo-focus ko sa suicide kay konektado mo guna sa issue kabahig misa. Until now, ang mga munang matingala ko, nga hantod karon kasi pagpangutanan ng mga Katoliko, mamisahan ba ang
ang suicide, ang gahikog. Muna na kaingon ko, wa baka ni pasabot diha ninyo. Kay dugay naman isang dunay circular. Na unsa may unod sa circular? Ang simbahan, konektado sa gingon ni Brad Paul, dili ta makahukom gyud sa tao unsay naa niya. Kay iya man to sa takna og higayon sa gahikog. Now, giingon ni Brad Paul nga discretion. Sa circular giklaro to didto nga do naman goy duha ka nato major reasons ngano nga maghikog. Lain daghan kay rason. Una kanang depression. Kana bang nagibulagas uyab or gikasabas ginikanan ingon na sa to pa wala sa maayong panghuna-una kay murag nang luod ingon ana. Diyang dapita pwede gina mumisa gid ang pari ni ana. Giklaro gina siya. Sa circular gibutang didto nga usa sa bug-at nga rason nga dili mamisahan ang gahikog. Ang usa sa bugat nga rason nga dili pwede misa ng hikog kung ang hikog nahitabo so sa katao, naghikog siya tungod kay galikay siya tulubagon o responsibilidad. Kay diyang dapita ang iyang paghikog is full will siya. Ako ning likayan akong tulubagon. Pero katong depression, katong wala siya siyang kaugalingon, anong ihikaw man nato to? Pero katong galikay ra, gahadlok tungod kay nasay tulubagon, usana sa gihatagan o pagtagad on that particular circular. Nga diha musulod lang ang diskresyon sa pari. Munang mo interview gyud me. Unsa may hinungdan ining hikog? So far in my 24 years sa ministry, wala pa ko kasulay o balibad og misa sa kaso nga gahikog. Wala pa gyud ko kabalibad. Pero every time adunay maghikog, mangutana gyud ko unsa may hinungdan. Mauna nga apil ni sa catechesis nato, kay hangtod ron napay makatulik ko mo yung automatic nga basta maghikog adili na masulod sa simbahan, adili na mamisahan, automatic na yun bagi generalize ta. Mauna nga kasi kung ingon wala ba ni ipasabot diha ninyo? And in fact sa ako nga time sige po kong gapasabot ini sa amo ang PPC meeting gipasabot po na sa mga opisyalis. I don't know og wala ba nagipaambit po sa yung kapilya sa mga lay ministers. Ako po ning gipasabot gani gyud. Ako gining gipasabot sa lay ministers. Kung pananglit gahikog na siya out of depression, wala siya sa may una-una, then dili ta makabasol tingali niya kay wala siya sa may una-una. Mamisahan gina og mahatagan og sakramento. Pero kung panalitan full will maghikog ko kay akong likayan ni ako ang tulubagon og obligasyon. Example, natoy usa ka kaso nga ako ang silingan nga kaubang pari wala gid siya mumisa. Nganuman kay kato siya nga gahikog dako kayong utang. Kunya murag aron maimpas sa lamang tanan, may pay maghikog. So ang iyang paghikog is dili tungod kay out of depression kundi paglikay sa tulubagog obligasyon. So giklaro gina diha. So dili ta maka buot depende na sa Ginoo, it's between him and God. Pero ang obligasyon sa simbahan is to give the last sacrament, ang funeral mass para kaniya basta kay Katoliko pud siya. Puro gina diha. So akong balikon dili na ingon nga automatic tanan nga basta maghikog dili na gyud mamisahan. Dugay na gina sa diocese sa Dumaguete giklaro na giput into writing na pinagi sa circular. Muna naingon ko I don't know o gisulti ba nagipasabot sa una. Tulog yun to kadisiplina nga gisgutan. Ang suicide, ang kanang deferment of baptism na itong wala makasal nga mga ginikanan nga walay babags kinabuhi pero nagdumili yun nga mudawat sa sakramentos kasal nilima na lang ilang anak wala gihapon gyud magpakasal sa simbahan bisag naa nay gi-offer nga libre nga kasal dili gyud gihapon kay magbuot na gyud sila unya katupong naay magsugal panahon sa bilar og lamay giklaro gyud na didto ma-forfeit ang misa dito sa balay pero ang misa during paglubong ipadayon diha sa simbahan. So katong dito sa balay mo to'y dili mamisahan kung panalitan mamugos gud nga dunay sugal kay ang tuyog tumong diha nga ang panahon sa bilar is a very solemn time as if ang namatay is asking for prayers. Mauna nga ang panahon sa lamay mo'y panahon sa pag-ampo gid unta dili panahon sa sugal kay inyo manggihimong puhunan ang minatay muna nakakwarta mo nya wala po'y mga sugarol nga gabilar o binatay kanang moingon sila nga padre magpasugal mi tungod kay wala man ko'y magbilar o walay sugal. Now tell me, pila ka buok sugarol tinuray yung mobilar o binatay? Wala. Ang gibilaran nila sugal. Kay mahadlok man silang di malason o bulili gani sulungon.
Pero karon ang mga sugar muli na sulungon. Kay ilang tanawon tong numero sulungon kay ilang pumpustahan. So ginegosyo gihapon gong patay. So mao na siya diha. Okay? So I hope naklaro na siya kabahin sa isyu kanang sa suicide. Kabahin sa suicide. Thank you. Mayong hapon again. Paul, kabahin ni sa atong Mother Mary. Amot og nasayop ako, nakalista ko dito katubitang question kung sa may mga sala ni Mary. Apan ang pangutanan nako is wala ba'y sala si Mary by inheritance kahigit kan man naman siya ginikanan. Sumuna siya ang nasod sa official teacher ng simbahan nga ang iyang pagmabdos wala siya kapanunod sa original nga sala ug wa pod siya nakahimo og actual sin at tibok niyang kinabuhi. Sumo ang teaching sa atong simbahan. Kay nganong ipahigawas God si Mama Mary kay ang manluluwas lagi muani sa kalibutan ang iyang dugo gamiton sa paghugas sa sala sa katauhan. Kung moagi siya kang Mama Mary contaminated sa sala, makontaminate si Kristo. Ang hugaw di na makahugas. Ang kaluwasan na kinalagdugo, Hebrew 9:22, without shedding of blood, there is no remission for sin. Karon ang pangutana, ngano moagi man gyud ang Ginoo sa mahal nga birhen? Kay ang manluluwas espiritu. Juan 4:24, God is spirit. And what is spirit? Luke 24:39, spirit does not have flesh, bones, and blood. Unang Korinto 15:50. Ang manluluwas walay unod, walay dugo. Ang kaluwasan na kinahanglag dugo. Unsaon man sa Dios pagluwas kung wa say dugo. Unsa may tubagana? Hebrew 2:14. Si Jesus sama kanato nga mga tao nakaambit siya sa unod og dugo sa iyang ginikanan. Mao nang diha day siya mokuhag dugo sa iyang inahan. Karon kun ang iyang inahan mataptan og sala, diha ang iyang source sa dugong gamiton sa paghugas sa mga sala. Dili mahugasan ang sala kay ang source niya kontaminado man. Mao na nga dili pwede nga si Mama Mary ang iyang kalag mabahiran sa bisan unsang gamay nga tatsa sa sala. Mo nang tubag sa pangutana nga i-save gyud si Mary, padawaton gyud og preventive salvation, pinaagi sa pagkapuno sa grasya nga anaan niya. Proceed bro sa laing pangutana. Okay na to bro? Antonio, okay na to? Bukuan sa ko ato bro. Katong gingon ni Brad Paul nga redemptive salvation. So si Maria giluwas na daan pinagis pag-iway, that's redemptive. Unsa ning preventive salvation. So giluwas si Maria kay giiway na siya daan. Kita restorative giluwas ta kay gibalik ta ngadto sa original nato nga unsa ning estado sa sa grasya. Now sa ato ang official nga katisismo sa simbahan sa Catechism of the Catholic Church number 491, mao ni ang giklaro kabahin sa Immaculate Conception. The most blessed Virgin Mary from the first moment of her conception. So sa pinakaunang yugto sa dihang gisabak siya sa inahan. Kaya ang Immaculate Conception dili ni kabahin ni Maria ang gamabdos ni Kristo ha. Kay basig masipyataan eh. Ang Immaculate Conception kabahin ni Maria nga gimabdos sa iyang inahan. Immaculately conceived. Sa to pa gimabdos nga walay buling sa sala. Ang gimabdos ini si Maria. Dili kay si Kristo ha, kay basig mga sipyatan ini. Mo bitaw giyon nga Marian dogmas kay kabahin ni Maria. So ang Immaculate Conception, immaculately conceived, kinsa ang gimabdos nga walay sala si Maria ni ha. Dili ni kabahin ni Maria nga gamabdos ni Kristo. Dili ni kay katong pagmabdos si Maria dito naman to sa unsa ning annunciation nga gipahibalo sa anghel nga si Gabriel nga si Maria magmabdos. Mao toy sa annunciation nga gamabdos si Maria.
Pero ang Immaculate Conception is kabahin ni Maria nga gimabdos sa iyang inahan nga si Santa Ana. Na usa may giingon sa 491, the Most Blessed Virgin Mary from the first moment of conception. So ang mahal nga Birhen Maria gikan sa unang higto sa diha naa pa siya sa sabakan sa iyang inahan nga mao si Santa Ana by a singular grace and privilege of the Almighty God and by virtue of the merits of Jesus Christ, Savior of the human race, preserve immune from all stain of original sin. That is the official teaching sa simbahan CCC 491. Ang mahal nga Birhen Maria sa unang yugto pa sa iyang pagkagipanamkon sa iyang inahan nga si Santa Ana, giiway na sa daan, gipreservar sa tanan gayud nga mansa sa sala apil ang original nga sala. Aron nga maandam siya, katong ni Brad Paul, aron nga maandam siya isip sudlanan, the vessel, so maabot nga manluluwas sa kalibutan nga wala ko'y sala, nga mao si Kristo atong Ginoo. Thank you. Brad, sunod. Mayong hapon ratong tanan, ako si Mario Cadayon sa KLM. Brad, sa matagi gayon nga doon ay mamatay, doon ay among gipahigayon nga Bible service siyam kadlaw. Musibo sa pagpangandam sa mga kapistahan sa mga patron. Ang pangutana kay siya man kaadlaw mo nang nobena. Nganong dili man na siya pulo? Nganong dili man sa siyam o walo o pitura kaadlaw? Gitubag na to ni Brad Paul kaganina asa gagikan ang sa kini tradisyon nato nganong dunay novena katong gihimo sa mga Birhen Maria ug sa mga apostoles while waiting for the Pentecostes nga nag-ampo sila for 9 days. So ang pundasyon diha biblical foundation nato sa novena katong sa buhat unsa to Brad nawala. Okay, katong sa buhat 1:13 nga to 15 between Ascension o katong sa Pentecostes gani sa wala pa mo kayab katong Ginoo nya sa wala pa siya mo kayab iyang gibilin daan ang gasa sa Espiritu Santo. Apostoles and the Blessed Virgin Mary prayed for 9 days man to. So nahimo nga pundasyon pod sa ato ang gihimo nganong doon natay mga pag-ampo sulod sa siyam kaadlaw isip preparasyon sa usa ka okasyon panalitan sa piyesta. Amo ni gihimo na. Sa ato pa ang 9 days di ay dili ra na ingon nga tungod langgod kay maghimo gitag novena. Actually, the purpose of 9 days in connection sa gihimo sa apostoles ug sa mga Birhen Maria nga nangandam sa ilang kaugalingon alang sa pagdawat sa Espiritu Santo. Sa ato pa ang 9 days di ay nga atong paghimuon in relation sa Piezas Capilla maoy pagpangandam nato. Mobito na nga kanang sa Advent wala mo kabantay. After sa Advent nato nga 4 Sundays, doon na tayo siyam kaadlaw, una nato sa ulogon ang Pasko, di ba? Naatay siyam ka pila ka gabi siyam pito. Naay siyam og gabi og kadlawon. Siyam ba pila? Siyam ba sa inyong kapilya? Siyam. So sa may tuyo sa 9 days. Di ba na yung tito nga 9 days novena, this is in preparation sa pagsaulog nato sa dakong piyesta nga mao ang Pasko sa pagkatao. Mabitaw nga uban wala makapangandam pagkaugma human sa 25 nangaluya ra. As if thinking nga ang Pasko is just one day. Hangtod karon, panalitan karon, Pasko sa pagkabanhaw. Ni-extend pa biya ang Pasko sa pagkabanhaw. Ang Pasko sa pagkatao mo extend pa puna sa pila ka semana. Mauna nga dunay pagpangandam nato nga maunang 4 weeks in 4 Sundays. And after the 4 Sundays and 4 weeks na apagitay 9 days aron nga kumpleto kaayo ang atong pagpangandam para sa Pasko sa pagkatao. Mao ginay tuyo ana, ya kanunay nagipahinumdum sa simbahan. Aron nga ang atuan kasaulugan sa Pasko, dili ingno natong kasaulugan nga murag kabahin sa kultura. Muna nga mangandam ta sa atong kaugalingon. Ayuhon natong pagpangandam kay special ang kasaulugan. So dili ra na ingon nga dugang-dugang nga liturhiya, activities aron gyud kunuhay masadya ta dili. Aduna na spiritual basis and spiritual implication alang sa pagpangandam sa mga tao nga magsaulog sa piyesta o sa Pasko ba. So muna siya diha. So katong novena gibase na katong sa buhat sa mga apostoles. Okay.
Doon. Sunod pangutana. Bro, okay bro, proceed bro. Maayong hapon sa tanan, ang ilito dumarig. Sa dili pa pamutana na namang yun si Brad Paul. Ako na lang ituno lang pasalamat o ngayon pagpapasaylo kami. Kay sa panahon nga, gidownload na mo to ang imong conversion story, among gigamit, nga wala may mananghid. Among gigamit, pag-open sa mga chapel ba, kartong mga pastor. Maning higayon nga, mga nagpasaylo. Magpasalamat po, kinagamit na mo. Wa agad kay sala bro, ako pa yung pasalamat nimo. Kay ang atong kinabuhi manggod open book sa tanan. So salamat sa inyong pag-share ana. Libre mo bisan sa akong YouTube channel, kuha mo diha. Part na sa atong pag-evangelize. Ayaw na mo pananghid nako. Kung na may gusto maayangan sa akong YouTube, kuha mo diha. Kaya ang atong purpose ini nga mapaabot gyud ang mensahe. Kay instrumento man ta sa Ginoo. Di man ni ato God, so di ta pwede mo claim para ni sa Ginoo. So ayaw pagbati nga na kay nahimong sala, malipay pa hinuong ko nga imo nang gibuhat. So salamat sa t-shirt ha. Ugma magpa-picture tang tanan. Kana inyong mga t-shirt, dadala kong mabalikan nagsuot para sa atong picture taking ha. Okay, salamat niya. Para natay souvenir nga nakakandak kita dinhi o historical nga part ni sa atong kinabuhi nga sa usa ka panahon nagkandak ta ini og pagpalig-on sa atong pagtuo. Akong pangutana kay kabayan man sa bunyag, ang nitabo man god ingon ini, akong pagumangkon gikan sa Occidental nagmasakit niya grabe, 7 months niya walay bunyag. Niya gidala diri, ako gidala sa provincial. Unya nagabihan, nagtinga namatay, unya naadjog ko. Wala man ko kahatag sa emergency baptism kay ang ginikanan baptist man. Nga akong pangutana, naba ko'y tulubagon adto. Unang-una, in respect sa baptist nga pamilya, kanila di man po na sila mosugot nga kita as Catholic magkandak nila sa atong gitawag emergency baptism. Ngani masuko man gani sila niining atong pagpamunyag og mga bata kay para nila ang bunyagan katong dagko na nga mituo. So dili matawag nato nga duna kay dakong tulubagon kay ngano man gawas kong Katoliko to nga kauban nato kay imo gyud nang kaakuhan isip atong kauban. Kay moagi pa mo tag proseso. Kung imo tong himuon dapat mananghid pa man ka sa imong parente kumusugot pagdili. Pero ako, hibalo gyud ko nga strong gyud may anang among posisyon nga dili gyud pwede. So, wala kay nahimo nga gitawag sin of omission, although maayo unta to nga imong mabunyagan, pero lagi dili man kauban nato nga Katoliko. Ato na lang tong iampo sa Ginoo nga di man gito maimpierno tong bataa nga ang kaluoy sa Ginoo ipabuhagay gihapon kaniya nga tagaan siya gluna o dapit da sa kasing-kasing sa Ginoo nga ibutang siya sa gitawag nga natural happiness. Sunod pangutan. Okay ra mo nga mangutana pa mo o nga uban o kaulion na kay alas 5 naman god. So katong gusto mangutana magpabilin kadtong mulakaw na inyo nang kabubuton. Dason pangutana bro. Nagisgot matagupat ka dugma ni Mama Mary. Pa-explain kami unsay kalainan sa dugma o doktrina. Dunay gitawag 4 days. Dugma, doctrine, discipline, and devotion. Ang dogma di lagi na sa mausab. Ha? Kining doctrine na ay teaching nga wa pa himoa nga dogma. Meaning wala pa mahimong opisyal. For example, na ay nag-ung-ung nga himuonon pang dogma o i-opisyal pa. For example, ko mediatrix, ko redemptrix. Kana sila bro, teaching na sa atong simbahan. Pero wala pa na i-definir as dogma. Ha? Kanang Mary advocate, kanang tulo usa na sa gihisgutan nga posible nga pohon maadne as official teaching kon part sa dogma. So in short, ang dogma o doctrine managlahi. Although ang dogma, doctrine man na
Pero ang dogma higher than. Kaya gi-officialize man gyud ang dogma nga kini nga doctrine official nga dili gyud masayop. Sumon na ang gamay nga kalahian. Odlo na similarity pero naay kalahian kay gi-officialize man gyud sa atong simbahan. Proceed itong nautana de, Ricardo. So, nakoy pangutanan lang, kabayan lang po sa itong kamatayon ba niya. Kani mo po pangutanan ng God, napasara po ni sa kuha niya. Wala na akong natubag kay wampo kabalo. So, mao ni, kung moabot ang time nga atong kamatayon, o niya, o time nga makasakata sa langit, katong mga namatay nga nauna pa sa tuwa, may numduman ba nato ni sila o makatong sa langit? Sa mga... Yes. Kitang tanan mamatay. Hebrew 9:27, man is appointed to die and after death is judgment. Ayong pautan na, mahinomduman pa ba? Nato ang ato mahinigugma? Mahinomduman. Kay nga naman, di man na makalimtan, kay part man na kanato as tao. Pagkamatay nato, ang atong lawas, Ecclesiastes 12:7, mubalik ang yuta sa pagkaabog. Pero ang atong kalag magpabilin. Mauna nga mahinomduman gihapon nato kay spirit naman ta. Sama pa pananglitan sa mga propeta kaniadto sa karaan. Mohataw example nimo, Mateo kapitulo 17 versikulo 3. Og nakita sa tulo ka tinun-an si Moises og si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Si Elias og si Moises 1,000 of years dugay nang nangamatay. Pero may appeared sila dito sa Mount Tabor. Nakaabot ko ining Mount Tabor katong Mount of Transfiguration nga nausab ang dagway sa Ginoo. Dito ang dugay nang namatay nga si Moises o si Elias, nag-istorya sila sa Ginoo. So sa ato panay huna-huna. Ha? Bisan patay na ang lawas, pero naapaga po intellect. Kada istorya pa man. So pag mamatay ta, although wala na tayo physical body, spirit na ta, kauban sa Ginoo, pero always nagpabilin ang atong memory. Makailagi hapon ta ni adtong mga tao. Ngano man, giklaro man na sa unang Juan 3:2 nga mahisama na ta sa Ginoo. So ang Ginoo dunay intellect. Sa samang paagi, kita is spirit na pareha sa Ginoo, makadumdum ta bisan pa sa atong kagahapon sa atong pagkamakasala, di na mabura sa atong una-una. Magpabili na nato hangtod sa eternity. So mo nang tubag. So napay mangutana. Kung wa nay mangutana, ato nang hatag ang Father alang sa atong final blessing. So, salamat sa ato ang mga gapaambit karong adlaw. Salamat sa inyong pagtambong o paglahutay. Nya ugma, musunod gyud dayon ta sa ato ang first topic after the second mass. So, alas 6 ang atong misa first mass, second mass alas 8. So, mga 9 a.m. or 9:10 ba ni ana igong makapantubang mga tao. Ato dayong isunod ang first talk nato ugma. So, ugma na tanan, so sa hapon wala na. Okay, namatay duha ka topics ugma. So 9 to 10 first topic, and then 10 to 11 second topic, and then 11 to 12 mo na tong pagtan-aw nato sa mga basig makapili ta og mga officers unya sa ato ang chapter diri sa manuyod sa CFT. So practically after lunch uman sa election, so home sweet home na ta. So wala na tay activity sa hapon. Palihog ko yung mga ulo alang sa ato ang pagpangayo sa bendisyon ng panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin ka ng Diyos nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amping sa pagpamauli ninyo. Okay, thank you.